pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Gising na! Good morning! 4:15. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito mo ang ating headlines ngayong araw ng Martes, Hulyo 8, 2025. Pinoy Gising! Panibagong tapyas presyo sa oil products. Very good! Aarangkada ngayong araw. Pinoy Gising! 10 sentimong dagdag singil sa kada kilowatt hour sa kuryente epektibo na sa susunod na buwan. Pinoy Gising! Etneb pesos na kada kilo ng bigas. Merong na program, patuloy na pinalalawak. Pinoy Gising! Alias Totoy, sa missing Sabongeros case, hawak na ng PNP. Mga idinawit mula sa NBI at Hudikatura, iniimbestigahan na. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat, US President Trump pinirmahan na ang Major Disaster Declaration para sa mga nasalanta ng bagyo sa Texas. Pinoy Gising! Sa NBI, ang pag-iwan sa alagang hayop sa loob ng sasakyan ay bawal ho yan. Alamin ng inyong kaparusahan mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Balikan ko yung sports. Ay, ano nangyari? TNT, tropang 5G, wagi na sa Best of 7 Showdown laban sa Elasto Painters. Pinoy Gising! Pagkain ng oats, nakakatulong nga ba upang mapababa ang risk ng sakit sa puso? Alamin natin mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Pilipinas, nanguna sa mga Southeast Asian countries na mayroong diverse workplace culture. Mamaya alamin natin kung fact or fake. Pinoy Gising! At mamaya sa showbiz, Yun. makakasama natin si Ato. Pero for now, magtiyagaan niyo muna kami. Yep. Katrina Halili, inaming nagte-therapy pa rin ang kanyang anak na si Katie na may autism spectrum disorder. Pinoy Gising! At sa isa pang ulo ng showbiz ni Anton mamaya, lumang interview kay Ivana Alawi tungkol kay Dan Fernandez, muling lumitaw. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Aber, 18 minutes makalipas ang alas 4 na magandang morning. Sumasa inyo na. Siyempre, sumasa inyo palagi. At sumating lahat. Hirap pa rin. Iba ba talaga pag inatake ng allergy sa umaga, no? Yung allergy season ay hindi mo na ma-predict ano. I mean, kasi yung allergy season nga season yung yung biglang mag-shift tayo ng weather. Pero ngayon parang every week nag-shift tayo ng weather. Linggo-linggo may sakit, may sama ng panahon Parang every week may init. Oh, yun na nga. May isang araw na mainit, mamaya Yes. umuulan. Minsan naman pagising mo, umuulan, mamaya mainit ulit. Init lamig, Diba? init lamig. So yung Buset! allergy mo everyday. Yeah, every day. Hindi mo na maramdaman kung kailan yung season na mapapanatag ka o yung season na mai-stress ka. Diba? Makaka-stress mo naman yung may allergy, yung atching ka na. Lalo yung pag-atching ka ng Lalo na sa mga may rhinitis back na makaka-relate sila na hindi lang ilong damay mata, damay lalamunan. Parang kasi
sinapak. Yung talaga yung mata mo. Parang sinapak no? Oo, sa bagay. Kasi pagising mo. Pag di ko madilat yung mata ko, tapos ang kati-kati ng ilong ko, ng lalamunan. Minsan, ang malala pa doon, bukod sa mabigat yung mata mo, namumula. Kasi diba? atsing ka na ng atsing, bahing ka na ng bahing. Pero, don't forget your meds kung kayo may medication para sa mga allergies ninyo, ha? Okay, so dire-diretso na tayo. Pinoy Gising hanggang 6 in the morning. Sa ngalan pa ni Flying A. Anton, kami po muna nyo kasama, Daryl Justin. At Maine Barreto. Pinoy Gising! Rekta na tayo pa rin, Daniel, sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Ay, partner, bisa sa atin, no, motorista. Papagas na nga dapat ako kanina. Wag muna. Aarangkada today ang panibagong tapyas presyo o rollback sa mga produktong petrolyo. Batay po sa abiso ng kumpanya sa mga kumpanya ng langis, may pagbawas ng, di ba, tunog. Inaching si Daryl. 70 sentima, 70 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Yehey! Habang mayroon namang 10 sentimong tapyas sa presyo ng diesel. Pero very good sa kerosene, 80 sentimo, 80 centavos ang kanilang ibababa sa presyo ng kada litro ng kerosene o gas. Tinitingnang dahilan ng rollback sa mga produktong petrolyo ay ang patuloy na paghupa ng tensyon sa Middle East. Kaya naman, pagpatak ng 6 a.m., pa-full tank na nyo! Pinoy Gising! Samantala, ito yung naman, taas presyo naman, epektibo sa susunod na buwan ng 10 sentimong dagdag singil sa kada kilowatt hour sa kuryente sa buong bansa. Ito mismo ang kinumpirma ni Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Di Malanta kasunod ng pagsisimula ng recovery ng National Grid Corporation of the Philippines sa mahigit 28 billion pesos. Ayon sa DOE official, kokolektahin ito sa mga consumer sa loob ng 7 taon. Una nang sinabi ng kagawaran na posibleng bumaba ang singil sa kuryente sa billing ngayong buwan. Pero tataas nga next month. Ito'y matapos na bumaba ang overall na presyohan ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Pinoy Gising! Babala lang, no? Pero Urtas ang laki ng bonus ng mga taga-NGCP, Ay, hello po. Diba, yun nga yung kina-question nila yung, ang laki ng mga bonuses. Sana all NGCP. Yun lang masasabi ko Nagtataas kayo ng presyo, di happy kayo, di ba? Pero sabi na sa Western daw 28 billion na pesos. Na chop-chop sa 7 years? Oo. Ang dami yun. So parang, malamang may anak na ako noon. Hindi kaya pa pala tapos natin magbayad ng utang talaga ng Pilipinas. Oo naman. Nagawa nga nung kailan ba? Nung 2010s? Baga na lang, tagbe-20. Oo. Simulan nyo na. Etneb tayo everyday. Mga 5 years. Paikutin nyo na yung alkansya dyan. Kung lahat magbibigay. Kung magbibigay nga. Para sabihin nila, bakit? Minimum naman ako. Wala akong taksa. 20 lang Nakakainom ka nga Ayan. Nakapag-yosi ka nga. May bili ka ng gin sa kapitbahay ninyo hindi kaya yung mga ibang inumin pa. Pero saludo ko sa mga wala talagang Walang trabaho? Hindi, walang bisyo. Matang saludo sa kanila. Sa bagay. Pag wala ka na nga naman bisyo, saludo kami sa iyo. Diba? Kasi ang bisyo mo ay hindi magserbisyo. Si Senator Bongo yun. Ay, Senator, good Sen, morning. Hindi kasi di ba yun siya? Sabi niya siya si Kuya Bongo. Oo. Ang bisyo niya daw magserbisyo. Totoo naman, naman. It reflects. It reflects. It reflects. Kitang-kita naman. Makikita naman sa kanyang mga proyekto, na mapakinabangan naman talaga. Yeah. O siya, tiga natin ko ito susunod, mapakinabangan, bigas naman. Bigas naman to. Uy, speaking of bigas, nagsisayang ako every morning bago umalis. Wala na kami bigas. Hindi, baka pwede mo nang take opportunity yung to. Yung na ba yan? Sige. Ayan, pinalawak na kasi factor ng pamahalaan ng listahan ng mga makakabili ng 20 pesos. Pwede sa'yo to. Ay. Lalo na, petsa de peligro, baga tayo mag-petsa de peligro dito. Alam mo, tinitingnan ko yung kalendaryo. 8. Oh my God. Tapos, nataon na yung 15 Martes. Oo. Hintay-hintay pa tayo mga Monday night. Kaya ko ito. Tuesday morning, makakaraos yan. Mga 20. Ano na lang daw muna, half cup lang kayo every meal. Yeah. Kawawa naman si Liam.
Pinalawak pa listahan ng mga makakabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas mula sa accredited retailers at sa kadiwa ng Pangulo. Ito ay matapos isama ang mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program ng kanilang forensic expertise ay handa silang ipahiram ito. Magugunitang nagpahayag rin ang Department of Science and Technology o DOST na handa silang ipahiram ang kanilang expertise at mga kagamitan sa paghahanap sa mga nabanggit na sabungero. Pinoy Gising! Tiniyak naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente sa bansa. Sa harap ito ng inaasahang pagpasok ng 10 hanggang 18 bagyo. Abayan, konti Di ganyan di kadami last year. Parang ba, 17 to 18 na yung type. half na lang ng taon, no? Yung 6 months, no? May 10 to 18. Actually, mas maganda nga yun kinalabasan this year kasi the first half, halos wala. Oo, halos 0 to 1 lang. Para so, si Auring ng ata. nakapag-ani. Yes. Naisakto ang cycle. Pero tignan natin yung mga susunod na buwan. Ayon sa kagawaran, kapag naapektuhan ng mga grid, nakahanay na ang ilang proactive measure at contingency plan ng DOE para matiyak na nagpapatuloy ang government energy efficient initiatives. Sinisiguro rin nila na walang magiging brownout o wala daw brownout o walang maitatalang problema sa supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng bansa kaya't patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga electric companies sa bansa. Batay sa huling forecast ng DOE, inaasahang aabot sa 14,769 megawatts ng demand sa Luzon, 3,111 megawatts sa Visayas at 2,789 megawatts sa Mindanao. Pinoy Gising! Hoy, yung ating showbiz, balikan natin after the break. Patawag na lang si A mamaya kay Sir Ton right after ng ating break. Sa oras alas 4:27 ng morning showbiz, pagkatapos ng break, magbabalik po ang Pinoy Gising! Back! Sa oras po na 32 minutes, 33 na pala. 33 minuto makalipas ang alas 4 ng morning. As promised, sa ating unang sigwada ng showbiz, si Katrina Halili, inaming nagte-therapy pa rin ang kanyang anak na si Katie na May. Wow, may pagkata. Ay, gusto ko yung suot nito. Hindi nyo pa siya nakikita. Tignan nyo mamaya. Magnininong yan mamaya. Magnininong to mamaya eh. Maraming nininungan to eh. Ulitin ko lang, Katrina Halili, inaming nagte-therapy pa rin ang kanyang anak na si Katie na may autism spectrum disorder. Narito ang showbiz, di pala spotlight na to, ang iSpotted Report ni Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Good morning! Umiyok pa Ninong, good morning, Ninong! Ay, naku, inaanak na. Pamano po? Jowa ko mga inaanak ko. Magmano ka kay Ninong? Para lang may reason. Para may reason. Anyway, yung kumpare ko pala, yung inaanak. Si ano ba? Si Pare! Pare, kiss naman dyan, pare. Mwa! Kinikis ko, pare, wag ka kumpare ko to.
Kumpare ko to, pero may sustento sa akin to. Close kami nito, Anyway, sa ibalitang showbiz, kinumpirmo nga nitong si Katrina Halili na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ang pagpapatherapy niya sa kanyang anak na si Katie. Ayon dito kay Katrina, gusto lamang niya na maging maayos ang kondisyon ng kanyang anak habang ito ay lumalaki at ngayon inamin niya, sabi niya wala akong iniisip na masama sa pagpapatherapy ko sa tuloy-tuloy na pagpapatherapy ko kay Katie. Dahil sabi niya, napakalaki daw ng tulong nito sa kondisyon ng kanyang anak. Oo naman. Lahat ng Siyempre, wala tayong lahat dito. Wala naman tayong alam magpalaki ng may Correct. autism There's no spectrum, such thing as a textbook in parenting. Diba? Yes. So, Lalo yan sa yung may kalagayan autism, ni may Katie. ESD. Oh, exactly. Kaya kailangan talaga ng Yeah. intervention. Correct. Oo. Sabi nitong si Katrina mula daw na ma-diagnose itong si Katie na merong ASD o Autism Spectrum Disorder sa edad na 2 taon ay kaganya itong ipina-therapy ito ay nagtuloy-tuloy. Ang mahal niyan. Oo, per session ng bayad. Oo. At saka 'di ba, it's going to go on for a long time, parang habang buhay, 'di ba? Oo, tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. Ayan. Ayon sa kanya nung sinabi sa kanya ng doktor na ipatingin si Katie sa isang developmental pediatrician dahil nga sa hindi ito tumitingin, hindi ito nakikipag-eye contact habang kapag kinakausap, na isang napakalaking senyales ng pagkakaroon ng ASD ay medyo nag-breakdown talaga siya at hindi lamang kundi nag-breakdown talaga siya nang malaman niya na merong itong ASD at medyo nahirapan siyang tanggapin na merong autism ang kanyang anak. Pero ngayon, nakita niyo naman di ba? Super love na love nila ang isa't isa. Grabe silang dalawa at lumaki na very very sweet itong si Katie. At hindi siya katulad ng ibang mga bata na merong madalas mag-tantrums. Ay, oo. Kasi usually yung medyo kasi si Katie siya naging mild lang Kasi mild. Kasi nung bago siya ma-diagnose na merong ASD, okay na okay pa siya Okay siya sumagot, okay siya, lahat okay. Yun nga lang yung eye-to-eye contact lang talaga ang hindi niya magawa. Yan yung isa sa malaking sinyalis na merong ASD ang isang bata. Pero that's good na at least at the early age of 2, ano na siya, kumbaga tinanggap na rin niya kasi pinatingin na niya. Correct, oo. Kasi walang ibang makakatulong sa kanya kundi yung acceptance. Yan, Kasi pag hanggat hindi niya tinatanggap yon, mananatiling si Katie mas lalala pa yung kalagayan. Correct. Ay ngayon, bumubuti ang kalagayan ni Katie, nagiging halos normal na ito, lalo na ngayon, ito ay nasa high school na. Di ba? Nasa high school na si Talaga ba? Nasa teenage years na pala. Oo. At kung hindi ako nagkakamali, parang sa public school niya. Okay. Oo nga daw, proud nga siya. Proud siya na sa public school. Kasi sabi niya, gusto niya raw talaga na mas ma-experience pa ni Katie ang tunay na high school life. Kasi sa public school. Kasi sa private, alam mo naman sa private, di ba, may mga may mga sariling mundo mga tao dyan. Yes. Oo, karamihan ng mga tao sa private. Kasi nga mayayaman, di ba, may mga kaya, may mga sariling mundo yan. Baka mamaya mabuli pa yung kanyang anak, di ba? At may na-isolate na cases minsan sa private. Yes. So unlike sa isang sa public school na talaga namang alam mo yung genuine yung hindi ko inilalahat yung private school pero sa public school kasi talagang genuine talaga yung pakikisama. Yan. Oo, actually, Kaya nga kaya yung sister-in-law ko, yung gusto niya sa pamangking ko, mas gusto niya nga talaga na sa public dalhin Yes. para ma-expose daw kaagad. Oo, ayan. So yan ang muna aking balitang showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Ton. Salamat, Ton. Ninong Ton. Nanibago ako. Hindi pa kami magbe-break. Yan una si Guada. Tayo may inayos kanina. Salamat kay Flying Anton sa kanyang showbiz report. Ang aking hawak dito ay number 7 ba to? O number 7? Number 7. Ikaw na. Ako na pala. O sa oras sa alas 4:38 na morning. Balik muna ulit tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Posible pong simulan ngayong linggo ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa May Taal Lake. Ito mismo ang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos matukoy ng mga otoridad ang kinaroroonan ng mga missing sabungero. Ayon sa kalihim, target nilang magsagawa ng mapping sa lugar at tignan ang kondisyon ng lawa upang mapaghandaan kung paano isasagawa ang operasyon. Isaan niya sa mga suspect sa kaso ay may fish pond lease na itinuturing bilang ground
o pangunahing lugar ng investigasyon. Humihirit na rin ang DOJ sa technical assistance mula sa Japan government, pero wala pa rin itong tugon. Nag-alok na rin ng tulong ang Department of Science and Technology o DOST at ang National Bureau of Investigation o NBI. Samantala, ibinunyag ni Secretary Remulla na ilang miyembro ng hudikatura o tagapaghukom ang iniimbestigahan ng Korte Suprema hinggil sa sinasabing pagkakasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pinoy Gising! Hinamon naman ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy na pangalanan ng mga tauhan ng NBI na sinasabing sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Director Santiago, mabigat ang akusasyon na ibinabato ni alias Totoy sa mga tauhan ng NBI. Unfair kung hindi ito papangalanan ang sinasabing mga miyembro ng Bureau. Gayunman, handa si Director Santiago na ipa-line up ang mga tauhan ng NBI upang matukoy kung sino ang sinasabing dawit sa missing sabungero. Hindi rin anya sila makakapagsagawa ng investigasyon kung walang lalabas na pangalan. Pinoy Gising! 20 minutos makalipas ang 20 minutos bago alas 5 po ng magandang Tuesday morning. Ayon, nakaredy na pala, parang Daniel. Tanggap muna tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Senator Zubiri nagtatampo sa ilang senador na miyembro ng Seatmates Group. Aba? Anong seatmates? Hindi ko nga din alam, may ganun pala sila. No? Wow, may grupo-grupo mga seatmates. Bakit kaya? Ikwento mo. Patrol 19, Celi Ortega Bueno. May tampo si Senator Juan Miguel Zubiri, sila nga miyembro ng kanilang grupo na binansagang seatmates. Ayon kay Senator Zubiri, ang natitira na lamang sa tinatawag na seatmates block noong 19 Congress ay siya, Senator Loren Ligarda, Senator J.V. Ejercito, Sherwin Gatchalian at Joel Villanueva. Pero sa bagong composition ng 20th Congress ay nag-iba na daw ang kanilang grupo dahil sa magkaibang sinusuportahan sa pagka-Senate President. Ayon kay Zubiri, masama ang kanyang loob sa seatmates block dahil inilatag niya na suportahan nila Senator Tito Soto sa pagka-Senate President pero tahimik lang ang mga ito at hindi man lang daw pinabatid na mayroon na silang ibang susuportahan. Hindi rin naman masabi ni Zubiri na buwag na ang seatmates block dahil may grupo pa rin naman sila at tinatrato niya na para rin ang mga kasamahan niya na may respeto. Sakali daw na hindi makuha ni Soto ang Senate presidency ay nakahanda ang grupo ni Zubiri na Veterans Bloc na maging minority. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, tawag pa tayo ng isang patrol report. 9% na physical at transmitted election returns sa 2025 elections sabay nagtugma ayon sa PPCRB. No, malaman to. Ayon sa PPCRB po yan. Alam natin ang detalye. Wala kay Patrol 38. Good morning, Jen Patrolya. Umabot sa 99.909% match rate ang mga physical at transmitted election returns ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting para sa 2025 national and local elections noong Mayo. Ayon kay PPCRB spokesperson Ana Singson, 3 presinto lamang ang hindi tumugma sa election returns o katumbas ng 0.091% mismatch rate. Sa taong ito, sinuri ng PPCRB ang kabuang 61,482 physical election return para sa kanilang audit na sumasaklaw sa boto ng mahigit 38.3 milyong botante o katumbas ng 54.90% ng kabuang voting population sa bansa. Batay sa ulat ng PPCRB, para sa 2025 national and local elections, ang mga natuklasang discrepancy pati ng mga audit logs ay isusumite sa Commission on Elections para sa karagdagang paglilinaw at investigasyon. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
May isa pa tayo patrol report, illegal trafficking sa Pakistan, naharang ng immigration. Detalye mula ka Patrol 45, Raul Esperas. Nadiskubre ng Bureau of Immigration na nagpapadala ang ilang mga illegal traffickers ng mga manggagawa patungo sa Pakistan at ilan sa mga biktima nito ang naharang ng Bureau of Immigration sa paliparan. At ito ay ginagawa ring mga POGO workers sa iba't ibang operasyon sa nasabing bansa. Sa ngayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang mga biktima ay nagkakaedad ng 30 hanggang 40 taong gulang at naaresto o naharang ng Bureau of Immigration Protection and Border Enforcement Section sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 habang patungo sa Hong Kong via sa Cebu Pacific Flight 5J110. Sa ngayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ite-turn over nila sa National Bureau of Investigation o NBI ang mga naharang na suspect ng illegal trafficking upang mas malalim na investigasyon ang isagawa ng NBI. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Sempila May Todo Locas, DWIZ. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ito ulit tanong namin, aabot kaya? Bamba, maabot ba? Aabot na ba? Umabot! Partner, go! Tawag naman tayo ng Metro Patrol. Metro Patrol Reports. Siyempre, good morning Yan! everyone! Price monitoring at ulan tips mula sa aming mama at ating Yusek. sige. Mula dyan sa Sangandaan Market na dati kong place. Yun. Sa Caloocan at sa Acacia Market dyan sa Malamon. Sana yung partner, yung ulam tips, maging totoong ulam na dadalhin dito ni May Mama Beth. sample, No? Alam mo, soon yan. Gagawin Lalo na yung natin yung buffalo wings. Interesado ako matikman yan. Gagawin natin yan soon pa. Ay, oo nga, oo. Na talagang magluluto si Yusek. Paglutuin natin si, Yan. magkakaroon tayo dapat ng cook. No? Cooking segment. Oo. May gusto ako si Duktong pero wag na i-intro mo na. Baka iba masabi natin. Kaya naman alam natin ang mga presyo ng bilihin mula kay Yusek, Mama Beth, Samson. Yusek, good morning! Good morning! Nagka-idea ako sa kinikwento niya pero maganda yan. Anyway, dito sa Sangandaan at saka sa Malabon sa Acacia, ang bigas dyan from 38 pesos to 60 pesos, meron mas mataas din. Anyway, sa isda naman, sa bangos, 220 yung pang pwedeng pandaing gawa na yan, at 240 hanggang 260 naman yung bangos na malalaki. Ang 280 pesos naman per kilo ay dalagang bukid, bisugo, asuhos, talakitok at tambakol. Ang tilapia naman galing sa Obando at sa Pampanga, 150 kada kilo. Samantalang ang pampanong puti ay 400 per kilo. Ang salmon belly, 420 ang isang kilo. Ulo ng maya-maya at ulo ng salmon, 180 pesos, pangsigang sa miso. Ang sapsap, 200 pesos hanggang 280 pampangat. Ang lapad, 150. Tahong, 120. Ang puset from 280 to 320 pesos kada kilo ang kalawang. Salay-salay ginto, 200. Sa baboy naman, from 405 pesos to 410 ang kilo ng baboy. Ang liempo, 450. Ang manok, 220 hanggang 240 kada kilo. Ang paa ng manok, 190. Oh my gulay, ang repolyo, 80 to 90. Ang carrots, 80. Ang sayote, 35. Ang patatas, 70. 80 naman ang kilo ng pechay. Ang kalamansi, 90. Labuyo, yung siling labuyo, 120 kada kilo. Ang siling berde, pamaksi, 80. Ang bawang, 150. Ang talop ay 180. Ang sibuyas, 140 kada kilo. Kalabasa, 35. Ang talong, 90. At ang palaya, 120. Sa ulam tips naman natin, ay pwede kayong magginataang tilapia sa pechay, escabecheng espada, paksiw na bangos, sinigang sa miso, pork steak in white onions, binagoong ang baboy, kaldereta, minudo, adobo sa gata. Pwede naman magsinampalukan sa manok, tinola, fried chicken, chicken adobo, apitadang manok, buffalo wings. Sa gulay, chapsoy, mixed vegetables with quail eggs, tortang talong with egg, tortang talong with giniling, ginisang ampalaya con hipon, calamares, pusit, or adobong pusit. Yan para sa ating Pinoy gising.
mga ulam tips, may propatol at subtol para sa implementadong lakas ni WIC. Nagbabalik ng tama. Nagbabudget ng tama araw-araw yan. Pinoy Gising! Sa Mama Bet, tawag mo kalimutan yung ako request ko Buffalo Wings. Oh, masarap Ikaw, yung buffalo wings yung masarap. Ano request mo? Ako na ako sa laing. Laing. Laing Inuwi ko yung Melvin. beside you. 1 week na pangako mo Suma naman ito. Kumakanta ako nung sabi ni Jet, laing. Sabi ko, laing beside you. Tinignan ka siya na maganda. Sabi niya, Ikaw daw kumakanta. Ay, Dapat sorry. may proof. Ha? Dapat Dapat pag may proof, pwede na ako kumanta nun. Okay, good. Wala Mga Bet, Uy, bukas. Si Kuya Melvin. Ay, si Kuya Melvin, bakit? 1 week na yung birthday nun Sabi niya nga daw may report ba nakapila si Kuyang Melvin dyan? Mamaya Hindi, alam mo kung bakit kasi ang sarap ng laing. Oo nga. Nadala mo galing Naga. Galing Albay. Albay galing sa akin. Siyempre magkakamag-anak na. Oo naman, Bicol oo. Kuya Melvin, may challenge sa'yo. Mag-break muna na tayo. Gusto talaga yung laing dyan. Baka may pasok pa si Kuyang Melvin sa oras sa 10 minuto na lamang po bago mag 5 a.m. Magbabalik ang Pinoy Gising! Ronda naman tayo ngayon sa probinsya. Ronda Probinsya! Good morning po, Ayan dyan na. sa Naga. Ayan, ito na inihintay ni Larmain. Pamilya na lalaking nakaladkad ng tren sa Libmanan, Kamsur, bibigyang tulong ng Philippine National Railways. Asa na ang laing namin? Kuyang Melvin Machado, good morning! Ayaw naman, hindi ko yan nakakalimutan. Inihanda na ng Philippine National Railways katuwang ang Department of Transportation ang agarang tulong na maaring maipaabot umano sa lalaking nahagip at nakaladkad ng tren na biyaheng si Pocot, Naga City nitong nakarang Sabadong hapon sa Barangay Bagong Bayan, Libmanan, Camarines Sur. Bahagi ito ng inilabas na statement ng pamunuan ng Philippine National Railways kaugnay na naturang insidente. Agad binawian ng buhay ang biktima dahil sa matinding tamang tinamo nito matapos makaladkad ng 5 metro bago tumigil ang tren. Hanggang kahapon ay patuloy inaalam ng PNP ang pagkakakilanlan sa biktima. Muli namang nagpaalala ang Philippine National Railways sa mga residentes at motorista na gumagamit o tumatawid ng riles na maging maingat, dumistansya sa riles at huwag kalimutan ang safety principle na stop, look, and listen. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa... Ay, naputo si Kuyang Melvin. Extra na para sa hindi lang may totong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Wala kay Melvin Machado po yan. Hindi sa amin Sa ating NBI, bago tayo mag-showbiz, pag-iwan sa alagang hayop sa loob ng sasakyan ay obviously bawal po ite. Alamin ang parusa sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pag-iwan sa alagang hayop sa loob ng sasakyan? Nako, bawal ito. Kadalasan, isinasama na ang mga alagang hayop tuwing namamasyal, lalo na kung walang magbabantay o mag-aalaga rito. Ngunit paano kung dahil marami ang iyong bitbitin, pinili mong iwanan na lang ang iyong alagang hayop sa sasakyan? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Animal Welfare Act of 1998 na inamyendahan ng Republic Act No. 10631, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang anumang uri ng pagmamalupit, pagpapabaya o pagtrato sa mga hayop na nagdudulot ng sakit, pinsala o kamatayan. Saklaw ng batas na ito ang pananakit sa hayop, hindi pagbibigay ng sapat na pagkain at silungan, lalo na sa pag-iwan sa mga ito sa loob ng sasakyan na maaaring maging dahilan ng heat exhaustion, dehydration at suffocation. Ang sinumang lumabag na pet owner ay maaaring magmulta ng 30,000 piso hanggang 100,000 piso at pwedeng makulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon. Tandaan na hindi laruan o gamit ang mga hayop na pwedeng basta-basta na lang iwan. Maging responsableng pet owner para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Samantala sa ating showbiz, bakit naging yeng? Hindi, si Ibana. Di ba iba? Second hour ata to si Yeng. Second hour Tama ito. ba? Yeah. Diba? Ano yung showbiz? Ito si Ibana Alawi. Wala Ayun na, sige, wala. lumang interview kay Ibana Alawi. Baputulin tayo sa dagupan, susunod kasi sila mamaliwan. Lumang interview kay Ibana Alawi tungkol kay Dan Fernandez. Muling lumitaw. Ano kaya nangyari doon? Alamin kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz!
Hatid! Ito na! Ang laing. Ito na ang laing. Ni Kuyang Melvin. Beside you. Ito yung ang ispasol. Ay, ni! Ispasol ni! Alam mo na yun. Oh, yeah. Anyway, sa ating balitang showbiz, muli nga nakalkal ng mga netizen ang interview nitong si Boy Abunda dito kay Ivana Alawi noong nakaraang taon. Sa nasabing interview ay tahasang tinanong nitong si Boy, itong si Ivana, kung may relasyon ba silang dalawa ni dating Congressman na Dan Fernandez, actor-politician na si Dan Fernandez, na tahasan din o diretsahan din sinagot ito ni Ivana na wala. Sabi niya gano'n, we're friends. Sabi niya gano'n. Ngunit inamin itong si Ivana na lumalabas silang dalawa bilang friends. Ayan. Nako ha. Friends. Pati sa bahay. Friends. Ayaw niya raw kay Dan Fernandez kasi babaero daw ito. Friends. Sabi niya gano'n. Ay nung nakarang taon pa yung babaero. Ay ngayon, baka Friends. loyal na. Lumabas ang nasabing lumang interview kay Ivana matapos nga na maging viral ang kanilang pagkakapareho ng closet. Hindi lamang closet ha. Yan. Ang design ng closet, pati ang ano ng closet, ang kulay ng closet, pati yung may medyo gold sa gilid, pareho-pareho, at pati yung kanilang sahig. Ano daw? Tiles. Kaya't marami ang nagsasabi. Pareho sila ng, ha? Ba't kinikilig si Jen kay Ivana at kay Dan Fernandez? Ay, syempre. Si Sir, ikaw tinuturo. Tignan mo, tinuturo ka, ano na? Pogi ka daw. No. Nandi parang mandiri sa sinabi mo. No. Sinabi pa rito ni kaya marami nagsasabi na nagsasama na sa isang bahay si Ivana at saka si Dan Fernandez. Ngayon, itinanggi naman yan ni Ivana. Walang pagtanggi si Ivana, pero ang sinabi niya lamang sa isang vlog niya ay kumuha siya ng isang lie detector test at merong isang official talaga na nagbabasa ng resulta at lumabas na negative. Ayan. Siyempre, tama. Baka kinausap patingin na. Nga! Baka kinausap na, di ba? Sasagot ako. No. So, ibig sabihin, pareho talaga sila ng interior designer. Friends. Ay mo. Oo, asa contractor kasing bahay Architect, no? So yun ang at sinasabi sa isang interview, sinabi naman ni Ivana na hindi siya kailanman naninira ng pamilya. Ayan. So yan ha, hinamin yan ha, Ivana ha. Makatawanan mo yan sinabi mo kasi hindi naman aminin ko ha. Wala namang problema kung aminin kasi pa rin naman sila single na dalawa. Di ba? Wala namang problema. Yan. At syempre, wala rin namang problema. Sa bagay, sabihin si Ivana, ay kahit naman aminin ko, kahit naman hindi kami single at kaming dalawa pa rin, wala namang problema, wala namang kayong kinalaman sa buhay namin, no? Di ba? Sabihin, oo. Kaso problema, public figure kayo. Yun nga lang, di ba? Parehong public figure. Yes. Okay lang yan. So, abangan natin ang sinabi na yan ni Ivana na hindi siya nainira ng pamilya na may pamilya. Pero wala namang pamilya. Alam ko walang pamilya si Dan Fernandez. Alam ko wala. Di rin ako sure, pero parang wala. Oo, wala. Alam ko wala. But anyway, yun naman aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Tom. Salamat, Kinong Tom. At salamat sa mga nasa Dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway, gaw ang bilhin. Siyempre, kasama si Mama Susan. Kay Susan tayo saan? Yun! Impunto alas 5, ikalawang oras na Pinoy Gising. Susunod na. 3 minuto na po, 3 minutes makalipas po ang alas 5 ng Tuesday morning. Yahoy muna tayo sa ating attendance check today. Hindi nyo na naman nadala ang inyong mga items ngayong morning. Wala na naman tayong live selling. Magkano ako sa bag ko? Ayan, tayo. Simulan natin bukas. Narinig ko na rin yan. Sabi namin, simulan bukas. Walang nangyari. Meron ako ditong Mentos. Mentos, ibibigay mo. Benta mo yan. Lipstick mo, gusto mo? Ay, wala ako nun. Wala. Okay. O siya, ito na ang ating 22 million viewers today. Ayun, ang dami nila ngayon. Unahin natin si Mama Susan Geronimo. Mama Susan, good morning. Ayun. Good morning, Mama Susan. Mama Susan, hello. May bago tayong kasama, si Angeline Aguilar. Ayun. Aguilar? Sino? Aguilar. Taga Las Piñas pa yan?
Angeline, pero babae ito hindi ko alam kung taga Las Piñas. Harry Potter, tatlo na kami sa friend. Yan! Harry Potter. Kaya ba? Ay, baka binili na ng iyong buting kaibigan si Juday, andyan na yung iyong buting kaibigan eh. Ayan na. Si Mama Elizabeth Kamain. Baka tulog pa si Harry Potter. Gising ka na ba? Gising ka na eh. Wakey! Sa pansitan ha. Ano sabi ni Alvin? Energy! Energy! Pag natutulog, alis sa pwesto. Elizabeth Kamaing na Marikina. Good morning. Ay, Mama Elizabeth. Hello. May bago din tayo kasama ngayon, si Roel Asyao de Dios. Wow. Hello, Papa Roel. Asyao de Dios. Sabi niya, nagloloko daw yung apps niya, pero sa wakas okay na raw kasi nakita niya ng kagandahan ni Anton. Ako syempre yan. Hello. May ilalaban ba sa kagandahan ko si Madam? Wala naman. Kuya, yan. You surrender? I surrender. Yan. I give everything to Giving Ninong ka agad. Naglilinaw si Kuyang Nelson. Papa Nelson. Andyan na siya. Morning. May bago din si Tita Ping Bondal. Ping. Tita Ping. Hi, Tita Miss Ping. Ayan. Anong ulam nyo? Anong ulam niya? Penge. Ay! Si Adonis! Ay, Papa Adonis. Naman. Good May morning. damit ka na ba? Hindi ka maghiniginaw. Good morning sa inyo. Nakapulmonya ka. Baka magka-TV pagka napawisan, yari. Good morning daw sa ating tatlo. Sa mga pampagising ko tuwing umaga, buhay na naman ang morning ko. Marinig ko lang si Gandang sabi sa'yo, alis na tayo dito. Ako na naman, syempre. Programa mo talaga to eh. Pag narinig daw si Anton, tanggal ang stress. Ayan. Thank Kasi- you, Mama Adonis. kasi siya Ayan. na-stress. Kay Tita Ping, hello. Ay, ito kakilala ko to kasama namin ni Mami sa simbahan dati. Tita Bing Lanuzo. Ay, Bing. Tita Bing. Good morning. Tita Bing, hello. Taga Rizal. Ayan. Wow, taga Rizal. Oo. Ayan. Ay, si Alam Bad- ba yung Rizal is part dati ng Laguna yan, di ba? Talaga ba? Bago sila nag-break? Oo, yes. Oo, bago sila nag-break, Kaya oo. ang Laguna ang isa sa pinakamalaking lalawigan talaga, no? Yeah. Sobra. Ang laki. Kasi actually, 'di ba, may connecting mga roads pa rin na mapupuntang Laguna. Sa Tanay ang daan. Ano nga ba 'yon Traffic yung dun tulay eh. doon na nag-trending Hindi last? na, wala na. Doon kami dumaan nung nakaraan. Ayun, nagsosolo ka ha? Ang sarap. Hindi nun yung charity kami. Oo. Alam ko na yung Marilaki Road ba 'yon, yung doon? Oo, Di ba, yun. Marilaki. At doon masarap mamili ng mga prutas kasi alam mo talaga na galing talaga sa 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 Laguna, lupa. ayan. Para nalala ko tuloy ano kahapon. ang prutas. Yung langoy. Ay, lumangoy sa lupa. Ano ba yan? Ay, si Badsky Bacaro from Don Anja. Badsky, good morning! Uuwi na raw siya next in 2 weeks dito sa Pilipinas. Oh, wow! At gusto niya raw makita tayong tatlo. Punta ka dito. punta ka dito. Mga alas Ay, 5. nako. Sasabihan ko ang guard na huwag kang papasukin pag wala ka ng kangaroo. Kailangan yung kangaroo nakasukbit sa'yo, ha? Badsky, ha? Gandang Anton, ito na. O mamaya, madala ka na niya sa Australia. Ay, nako, wag. Down Anja, ha? Down Anja, ikaw dyan. Hello, Ay, mate. sana sa edad ng 53, wala pa akong passport, eh. May tatlo pang humabol. Si MJ Matalang Diwara. Diwara? MJ Matalang Diwara. Matalang Diwara. Oo. Good So, morning. Muslim ito. Ha? Baka Muslim, no? Para Muslim, no? I Hello think po. so. Hello po. Magandang morning. Si Mami Zenaida Roman from Orani, Bataan. Wow, mga Oy. Roman! Wow! Alam niyo mga Roman dyan sa Orani, Bataan? sa Bataan? Oo. Hindi, ano Di sila, ba yung may congressman politiko. dyan? Okay. Di ba si Geraldine Roman. Si Geraldine. Oh, yes. Oo nga pala. Oo Di nga ba? pala. At saka, pag sinabi mo Roman, Bataan talaga yan. Kasi ako, di ba, from Bataan ako. Oh, yes. Oo. Akala ko mas bate. Mas bati yung doon ako pinanganak. Tapos? Tapos naglandi ako sa Bataan. Born and raised, pero mingled in Bataan. Oo, doon ako nag-aral ng high school. Ako, wala akong Oo. pinaganuhan eh. Mula Puro first mingle? year hanggang fourth year. Alam mo, ang maganda din sa Bataan, magkakakilala lahat ng tao. Hindi naman. Ang cute eh. Doon sa Balanga. Sa Balanga. Kasi yung maliit lang kasi yung Balanga eh. Ang kulit. Yun yung pinakano namin, Capital yun, di ba? kapital ng Bataan sa Balanga. Sa Balanga. Oo. Ang ganda-ganda ng church doon. Kasi ako Orion ako eh. Okay. Sa Orion. Sa Orion ako. Uy, doon na sa inyo kaibigan nila, Boss Edgard, si Bishop Jun Sescon. Sa Orion? Sa Balanga, siya ang obispo ng Balanga. Di ba kaibigan ni
Boss Benji tsaka ni Boss Edgar, si Bishop June Sescon. Ang ganda-ganda ng ano doon, kahit sa Orion, napakaganda ng doon sa Bataan, doon yung mga old churches talaga. Yes, correct. Kaya masarap doon bumisita iglesia. Ay, matry nga yan. Oo, ang gaganda ng mga church doon. Ay, di para maganda ang gawin yan, lalo ngayon Jubilee year. Maganda idea yan sa Bataan. Oo, correct. At last na to, si Kuyang Rene Avila, nakikinig from sa Uyo. Saan niya ba sa Uyo? Caloocan? Ayun, sa Uyo. Sa Uyo is in Novaliches. Novaliches pala. O, boundary. Kasi tumira din ako sa Novaliches, di ba? Wait lang, tumira o lumande? Oo, tumira. Tumira! Oo nga naman. Tumira, hindi tumira. Wala sinabi. Sabi namin, tumira. Hello. Wait lang ha. Sinabi. Kayo. Dagdagan ko na lang, para wala nang magmamalinis. Tumira at lumande. Tumira at lumande sa Uyo. Hindi doon naman ako ng college. Oy, welcome daw tayo ni Mama Zenaida sa Orani pag pumunta raw tayo. Hello, Mama Zenaida. Yan, masarap niya sa Orani. Alam mo kung ano? Mga sugpo. Ay, my God. Oo, Ang lalaki ng mga sugpo dyan. Yan ang isa sa may pinakamasarap na sugpo sa buong Pilipinas, ang Orani. Oo, di ba dyan si ano? Sino ito? Kauna-unahan natin Miss World, si Evangeline Pascual. Taga-Bataan. Oo. Taga Orani. At taga-Orani, tama? Di ba? Taga-Orani. Orani. Wala nga lang ang Oo, napupuntahan kasi kami naman, nagsasabong kami sa Abukay. Di ba? Nagsasabong. Lagot ka! Nagsasabong. Pare, nagsasabong daw. Hindi pa digital ang sabong noon, no? Nagsasabong. Sasabong na O siya, sa lahat na nakikinig sa atin sa 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyo ang kanilang TV sa DWIC News TV at Aliw Channel 23. Sumasa inyo na naman. Sumasa inyo palagi. At sa ating lahat. Ikalawang oras na po na Pinoy Gising hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Maine Barreto. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Hoy, lumayas ka na naman! Mag-headlines pa tayo! Lumabas na naman siya. Ano ka ba? Kasi naman! Sabi niya, gusto. Ang yabang pa. Eto, hindi pinapansin, sabi ko. Sige, haya ko lumabas. Sabi ko, Larbs, tignan mo. Matawag ka. Aba, na gusto na magkape. Mag-iisang taon na tayo sa programa, hindi ko masunod. Lumayas! Narito na mo. Hindi pa tapos eh. Bilisan na natin para makapagkabay. Tumutunog na kasi yun. Akala ko tapos ng headlines. Nakakainis. Anong ginawa mo nito? Nakipagkwentuhan lang. Trabaho din. Trabaho tayo. Basta na, trabaho natin. Headlines ulit. Ngayong Tuesday morning. Ayaw na magtrabaho. Nakibati lang. Tapos lumayas Hindi naman lagi na lang ganyan. Ikaw, wala lang si Batman eh. Bigla ka na lumalayas. Oo nga. Walang comment si Batman Oo yun. nga eh. Kaya lang nabati na. Paano makaka-comment si Batman? Walang load. Hindi. Akala ko ba na-restrict? Minanpalan niya. Ang ulo ng mga balita kay Tuesday morning. Isa pang round ng tapyas presyo sa produktong petrolyo ikakasa. Dagdag singil naman sa kuryente. Asahan na ngayong buwan. Pinoy Gising! Gusto na magkape. Ang yabang Kape pa, pa. Gusto ko na magkape. Sabi niya pa kay Papa Willer, kakape ako to si Willer. Sabi niya, sige. Tapos sinabi ko, wala. Sabi bigla ni Willer, hoy! Wala akong pera pa. Ba't trabaho din 20 pesos kada kilo bigas. 20 pesos na kada kilo ng bigas program. Mas lumawak pa. Pinoy Gising! Uwis na ako, alias Totoy, na whistleblower sa missing Sabongero case. Nasa kustodiya na PNP, makatauhan mula sa NBI at Judikatura, iniimbestigahan. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, US President Trump, pinirmahan na ang Major Disaster Declaration para sa mga nasalanta ng bagyo sa Texas. Pinoy Gising! Mamaya sa Sports TNT, tropang 5G wagi sa Best of 7 showdown laban sa Elasto Painters. Pinoy Gising! Sa ating LPI, let's prove it. Pagkain ng oats, nakatutulong nga ba upang mapababa ang risk ng sakit sa puso? Alamin natin mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Pilipinas, nanguna sa mga Southeast Asian countries na mayroong diverse workplace culture. Ito ba'y fact or fake? Mamaya, alamin. Pinoy Gising! Ay, ito na sa mga naglalaki ang ulo! Ng kape!
Sorry na. Nang mabalitang showbiz, ayan, si Katrina pa rin ang babadahin ko. Si Bea Alonzo, hindi na itinatago sa publiko ang relasyon kay Vincent ko. Pinoy Gising! Vincent ko yun ha, hindi Vincent mo. At sa isa pang malaking ulo ng showbiz, ayan, si Yeng Constantino, inamin naglalaan siya ng mahabang oras sa TikTok. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! 15 minutos na makalipas ang alas 5 ng morning. Yahoy! Wala nang paligoy-ligoy, diretso sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Mahigpit na tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang problema sa online gambling sa bansa, lalo na at maraming Pilipino ang nalulung dito. Tiniyak din ng Malacanang na hindi hahayaan ng Pangulo na masangkot sa sugal ang mga mamamayang Pilipino dahil dito naghain ang ilang mambabatas na mga panukalang batas na nagsusulong ng total ban po sa online gambling. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, anuman ang panukalang isinusulong ng ating mga mambabatas ay pag-aaralan ng mabuti. Giit po ni Yusek Castro, kung ano ang makakabuti sa taong bayan ay doon papanig ang Pangulo. Handa rin anya si PBBM na makinig sa anumang mungkahing makatutulong upang matanggal ng problema sa pagsusugal. Pinoy Gising! Nanawagan naman si Senador Juan Miguel Zubiri sa mga celebrity na magkusa na lamang umatras sa kanilang iniendorsong online gambling. Kasunod dito ng kanyang isinusulong na total ban, hindi na regulated, total ban sa online gambling sa bansa dahil sa masabang na idudulot nito sa lipunan. Batay sa isinusulong na panukalang total ban sa online gambling sa bansa, tuluyan ding ipagbabawal ang pag-iendorso ng mga artista o mga kilalang personalidad dito. Samantala, habang wala pa ang batas, personal na umaapila si Senadora Zubiri sa mga artista na wag nang gamitin ang kanilang impluwensya upang makahikayat ng mga malululong sa online gaming. Tiyak anyang batid ng mga celebrity endorser ang paglala ng sitwasyon ng mga Pilipinong naa-addict na sa online gambling. Kaya dapat pag-isipan na ito at voluntaryo na silang tumigil sa pag-endorso. Maliban dyan, nanawagan din ang mambabatas sa mga advertising company na alisin na rin ang naglalakihang billboards at posters na nagkalat ngayon sa kahabaan ng EDSA. Pinoy Gising! Iniling naman po ni Senator Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumawa ng hakbang laban po sa talamak ng online gambling kung saan maraming mga Pilipino po ang nalululong. Ayon kay Senador Zubiri, sana'y magbigay ng utos o mensahe ang Pangulo kaugnay sa online gambling sa kanyang State of the Nation address. Malapit na po iyan sa huling Lunes po ng buwan na ito, July 28. Sakaling hindi anya agad na ipagbawal ni PBBM ang online gambling, maaari namang iutos muna ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na pag-aralan ng epekto nito sa lipunan. Giit pa ng mambabatas, may kapangyarihan ng Pangulo na agad na suspindihin o ipatigil ang online gambling kung saan magugunitang sa pamamagitan ng executive order ay naipatigil ni PBBM ang Pogo at sa ganito rin naipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang online sabong. Mababawi naman anya sa ibang paraan ang mawawalang kita ng gobyerno sa online gambling. Pinoy Gising! Samantala, pumalo na sa higit 27 pamilya, nakatumbas ng 82,548 individual. Grabe na may spell out nito. Wow. 82,540. Yun. Baby girl, English na lang. Ang hirap 82,540 na individual ang naapektuhan ng bagyong Bising at Habagat. Ito'y batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development kung saan nasa 50 o 55 na barangay mula sa Ilocos Region, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Umabot na rin sa 170,000 pesos
Tama ba? 170,000 piso. Tama, 170,000 pesos ang naiabot na tulong ng DSWD sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Magugunitang mayroong stockpile at standby funds ang naturang departamento na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso, 3 billion pesos upang rumisponde sa mga pangangailangan ng mga apektadong individual. Pinoy Gising! Sa oras po na 19:30 minuto na makalipas ang alas 5 na morning. Yahoy! Tanggap tayo ng mga report. Pagkakaloob ng 1,000 piso na monthly allowance sa lahat ng mga mag-aaral isinusulong sa Senado ni Senator Legarda. Detalye mula kay Patrol 19 Celio Tega Bueno. Pagkakalooban ng 1,000 piso kada buwan bilang allowance lahat ng estudyante mula sa kinder hanggang kolehiyo. Ito ang nakasaad sa isinusulong na panukalang batas ni Senator Lorena Legarda. Ito ay yung proposed National Student Allowance Program Act na kung saan ay kalintulad ng panukalang inihain ng anak ni Senator Legarda na si Congressman Leandro Legarda Lidiste sa Kamara. Alinsunod sa panukala ay pagkakaloob ang allowance sa mga estudyanteng makatutugon sa minimum attendance requirements upang magamit sa kanilang gastusin sa pagkain, transportation at school supplies. Nakasaad din sa panukala na ang pamamahagi ng allowance ay daraan sa student cards o digital voucher na maaaring ibayad sa mga accredited vendors tulad ng school canteens, transport providers at school supply retailers. Layunin na matiyak na gagamitin ang allowance sa pangailangan ng mga estudyante at makatutulong din upang mahikayat ang mga bata na kumpletuhin ang kinakailangan nilang attendance. Alinsunod sa panukala, minamanduhan ang Department of Finance na bumalangkas ng mekanismo para sa pamahagi ng allowance at gayon din magsagawa ng actual analysis sa kada 5 taon upang ma-assess ang programa. Naasahang abot sa 30 milyon na mga estudyante sa buong bansa ang sasaklawin ng naturang programa. Ito sa Patrol 19 Celio Tega Bueno para sa impila metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, paggamit ng stamping pen sa eleksyon 2028. Ano yung stamping pen? Ko din alam eh. Parang ginaganon ata. Stamp lang? Parang gano'n. Inirekomenda. Alamin natin kung kanino ang galing yung recommendation na yan. Mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Inirekomenda ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa Commission on Elections ang paggamit ng stamping pen sa susunod na halalan upang maiwasan ang pagkamansya ng tinta sa mga balota. Ayon kay PPCRV spokesperson Ana Singson, nakapagtala sila ng mahigit 200 insidente na may kaugnayan sa balota noong 2025 midterm elections. Sa nabanggit na insidente, mahigit 100 ang rejected ballots dahil sa tinta mula sa marker na nagdulot ng mansya sa mga balota at pagkakaroon rin ng dumi sa mga scanner na naging sanhi rin ng paulit-ulit na pagtigil ng makina. Una nang inihirit ng PPCRV ang pagbabalik ng 25% shading thresholds matapos makatanggap ng mga ulat ng pagkakaiba sa boto at resibo ng automated counting machine. Samantala, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na iniimbestigahan na ng poll body ang naging problema sa balota, pati na rin ang iba pang isyong may kinalaman sa halalan. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pa pong report. 4 na wanted na Korean sa Anyong, arestado po ng immigration. Detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Ang Bureau of Immigration sa pakipag-ugnayan sa Korean Interpol ay naging matagumpay sa pag-aresto ng mga Korean na wanted sa Korea. At ito ay isinagawa sa isang raid sa San Juan City. Sang-ayon sa Bureau of Immigration, ang mga Korean national
ay sangkot sa illegal na online illegal gambling sa mga fraud na ginagawa sa Korea subalit nakabase dito sa Pilipinas. Sang-ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang 4 na Korean national ay pawang may mga warrant of arrest at sangkot sa 4 na trilyong pisong illegal gambling na ginagawa sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Gayunpaman, ang 4 ay naaresto ng Bureau of Immigration at inaasahan na ipapa-deport ito pabalik ng Korea. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Empira May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Salamat sa ating mga IC Patrol reporters. Partner! Ayan na, Bea Alonzo, hindi tinatago sa publiko ang relasyon niya kay Vincent niya. Niya ha? Sa kanya kasi, hindi naman sa atin. Tama. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ito na! Ang danggit! Kape kayo eh. Ay, ikaw ha, balita ko, ikaw magsasampurado ngayon ha. Hindi ako danggit. Danggit? Tinanong ko kasi champurado gusto mo na isang linggo pa. Oo, champurado. Sa frame. Ayaw mo pakita sa baba. Ay, ano? Yun. Ayan na naman si Harry Potter na naman yan. Ay, tiga mo. Ay, may bagong couple sa loob. Sino ba Ayan, ang mga couple naka-hood. to? Ayan, Ay, biglang nagtanggal. Si Pam. Aray ko. Ayan, ano? Tigilan mo ako, Pam, ha? Kahapon nakatakong ka pa, ha? May meeting! Akala ko, oo, Bible na lang hinitinitingnan ko. May dala-dala siyang Bible. Nagpe-preach pala. Oo, di ba? Oy, ikaw ha, Babakino, tumigil ka na dyan. Okay rin, Pam. Congrats, Pam. Okay, congrats. Di mo naka-fing-fing pa siya. Fing. Ping. Di ba sayaw yun? Ayan. Ito na sa akin yung balitang showbiz. Nako, tuloy na nga inilanta nito sina Bea Alonzo at saka ni Ferdinand Vincent Co, ang president, director po naman ng Pure Gold Prize Club. Ang kanilang relasyon. Matagal na rin naman, hindi naman actually, tinago ba? Hindi naman, pero Hindi naman. very private. Ano? Very private lang talaga silang dalawa. Pero this time, ito yung unang pagkakataon na dumalo ang dalawa sa isang napakalaking event na dyan sa may Philippine Arena nung ganapin po naman ang Pure Gold OPM Con 2025. Ayan, kung saan grabe ha? Ang titindi ng mga performers, SB19, Wow. Bini. Bigatin. Oo, SB19, Bini, Anton. Yun! Harry Potter. Si Anjo. Ang titindi ng mga performer nila dyan. Sinasabi ko na nga ba nag-ano ka eh. Matitindi yan, sinabi ko, hindi malalaki. Matitindi. Kung malalaki, kasama doon si Judith Estrada Larino. Patay tayo dyan. Pag yun ang kasama. Ano kayong gagawin? Sasayaw? Ay, hindi. Ano? Mag-split yan. Ay, nakita mo, hindi mo nakita nag-split si Judith Hindi Estrada? pa. Bakit? Naku, pag nakita mo, matidiri ka. Akala ko maganda nila sa At least yan ang tunay na kaibigan. Oo. Weh. Sabi niya, weh. Ayun na. Huwag ka tawa ng tawa. Masakit pa tiyan mo, kakaplanking mo. Ito na nga, dumating daw ang dalawa. Ayon sa mga source na nakita sa dalawa, dumating ang mga ito minutes before magsimula ang nasabing performances. Siyempre, minutes before, hindi natin sinasabi na on time ha. Kasi siyempre saan nila yon, so pwede silang man-late. Mamaya, late na, no? But anyway, ayon nga sa nakakita, talagang parang
parang love team daw ang reaksyon ng mga manunood doon sa dalawa kung saan talagang dinagsa daw talaga. As in dinagsa ang mga ito, nagpapa-picture kung kaya sa halip na upo sana, actually nakaupo na raw din sa may premier patron na set. Wow. Kaya lamang dahil sa sobrang dami ng nagpapa-picture kung kaya lumipat ang mga ito ng lugar at nanood ng privately sa isang lugar doon sa sa Philippine Arena. Ayan. Maging masaya si Bea, only grocery. Oo naman, di ba? For life. Oo. Pag tinuloy niya, for life. Oo. Hindi, kitang-kita mo naman daw talaga kung na masayang-masaya si Bea ngayon. Masaya siya ngayon sa kanyang relationship at saka hindi ko maintindihan, ano talaga, kasi hanggang ngayon talaga, wala pa rin lumalabas na tunay na dahilan ng pag-iwalay nila ni Dom. No? Tapos Ay, kasi si Dom ngayon, ang saya-saya kay Sue. Di ba? May ganun talaga parang si Alodiano, yung ang tagal nila ni Will. Oo. Tapos parang after Correct. nila mag-break, bigla siya kinasal. Parang in less than 1 year Kaya nga, di ba? So hindi mo talaga masasabi, hindi talaga masasabi na yung tagal ng pagiging magjowa ng dalawa ang magiging batayan na ng pagsama ninyo. Kasi for example, Katniel, ilang taon sila? 11 years ba sila? 11 years. Tapos 'di ba nag-split bigla on November. On a time na parang hindi sila ganoon na pinag-usapan kasi parang wala man atang mga bagong project na magkasama sila, parang si Daniel lang ata 'yun. Yes, oo. At ngayon nai-issue na si Kat doon sa kay Mark Alcala. 'Di ba? Pero ang sabi naman ni Sian Gasa, huwag kayong masyadong magpaano dahil may alam ako na nagkausap na ulit ang dalawa. Yun nga sabi niya sa post niya na may balikan daw. May posibilidad. Well, hindi naman natin masisisi din kung magkabalikan kasi ang 11 years is 11 years. Hindi 12 years, hindi 10 years. 11 years. That's definite. Huwag kayong magdagdag. Walang dagdag, walang bawas. Diba? Hindi mo sinabing 11 years and 1 day. 11 years lang. Tama. Approve. Sige. Ano pa? Si Ninong talaga. Ninong! Kita ng araw na. Ayon nga sa mga nagsasabi, sa mga nakakilala kay Vincent, napakaswerte daw ni Bea. Swerte din naman si Vincent. Hello? Exactly. Diba? Jackpot. Diba? Napakaswerte daw nitong si Bea kasi nga super bait kasi daw talaga nitong si Vincent. An independent person. Mukha namang independent si Bea. Oo, tahimik, no? Hindi mayabang. Kasi usually pag mayaman ka, karamihan, hindi ko sinasabi na lahat, karamihan, mayabang. Oo, loud. Diba? Unlike kay Bea. Oo. Diba? Katulad ng, diba, yung boss natin dito, diba, si AC, ang napaka-humble. Oo naman. Diba? Yun yung mga si Vincent ko napaka-humble. Meron pa akong makakilala ng mga gano'n na mayayaman, mga, alam mo, mga nasa alta sosyedad, pero ang humble. Hindi mo akalain, yung nakakalokohan mo pa. Oo, diba? Nakakabiruan mo, bumabanding sa inyo. Correct, ayan. So, ayan na. So, hintayin na lang natin kung kailan talaga aminin talagang, mula sa kanilang bibig, manggagaling ang pag-amin na silang dalawa ay mag-un na. Mag-MU. Okay. So, yun na po na aking balitan showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Ton. At nagparamdam na, bago mag-break, nagparamdam na si Batman. Ayan, nakapag-load na ng Unli. Unli data, no? Unli data na. Good morning to everyone, lalong-lalo na sa idol ko na number 1 na Marites ng Bayan. Ay, bago ka ng bansag, Ay, ikaw hanggang-ganda ng mo sa akin kagabi kahapon, ha? Marimar. Marimar, ha? Tignan natin yan. Ito na. Ito ang kamukha mo ngayon. Local o foreign? Local yan. Local. Very good. Local nga ito. Ang iyong kamukha today ay si Myra Manibog. Grabe no. Sino yun? Bold Star! Hindi ko alam kung patay na o buhay pa. Buhay pa. In fairness, buhay. Talaga? Oo. Matagal na yan. Alam mo na. Majonda na si Myra Manibog, pero isa yan sa may pinakamagandang mukha dati. Dati daw yun. Dati. Siyempre, kumukupas lahat, di ba? So ngayon sa'yo. Ang mga balat. Pas ba gano'n, no? Sa'yo daw. Ay, may isa pa siyang dagdag. Para ka raw white lady sa suot mo. Ay, talaga ba? White lady. At least hindi aparisyon.
White lady. Diba? Ayun. Cooperation ako si Judiel. Kilala si Judiel? Parang hindi. Naku, hindi nyo kilala si Judiel. Hindi na. Naku, dapat nyo sa history ng Pilipinas yun na sa Dancing Sun. Doon sa Agoo, La Union. Agoo? Agoo. Sige, i-search nga natin. Si Judiel. Ayan. Salamat. Babaeng-babae na siya. Oo. Diba tama? Nakaka-relate Sino ba yun? si Winner tumatawa sa Si Judiel, siya daw yung nakakita sa ano. Sa Dancing Ayoko na, may Sun. tumawa na eh. Alam ko na. Alam mo, si Winner kasi naging jowa yata ni Judiel yan. Ayoko na tumatawa na yung matanda. Ay, tanongin mo si Tita Ping. Tita Ping! Kaya saka si Tita, sino yung tita mo? Si Tita Bing? Si Tita Bing. Tita Ping at Tita Bing. Bing Bing. Bing Bing. Bing Bing parang may ano may Parang siya na dating no? Bing Bing. Uy! Magbabalik ako sabihin nito. Philippine Standard Time. Mix na John. Bakit? Pinoy Gising na! Ang aga ng usapan lechon dito, no? Hindi nga, nalilitsyon na rin kayo. 5:34 na morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! 38 minuto na, 38 minutes makalipas ang alas 5 ng AM. Yahay ulit tayo, paring manera sa Metro Patrol. Wanted sa kasong robbery, pugante, sinilbihan ang warrant of arrest sa loob ng Bulacan Jail. Detalye mula kay Mama Beth Samson. Isinilbi ang warrant of arrest ng mga operatiba ng Navotas City Police Station sa 30 anyos na lalaking akusado na wanted sa kasong robbery with force upon things na nasa manhunt operation mula taong 2013 o nagtago sa batas sa loob ng halos 12 taon. Sa ulat kay Northern Police District Director Police Brigadier General Arnold E. Abad, ni Navotas Police Chief Police Colonel Renante Pinuela, alas 5:18 ng hapon nang isagawa ang operasyon sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 3 sa San Jose del Monte City Jail, male dormitory sa nakapiit ang akusado. Ang akusadong nakadetine sa piitan ay sinilbihan ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Edison F. Quintin, Presiding Judge of RTC Branch 121, Caloocan City, na may petsang December 11, 2013 ay may piyansang 40,000 piso o 40,000 pesos. Panibagong sentensya ang kakaharapin ng akusado sa kasong kinakaharap nito. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, lalaki, binaril ng kainuman sa Barangay Katmon sa Malabon. Bumaril, arestado. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Sukatan ang isang lalaking ng barilin ng kanyang kainuman sa isang warehouse sa Barangay Katmon sa lungsod ng Malabon. Sa investigasyon ng Pulis Malabon, nagkapikunan ang magkainuman. Sa report na nakarating kay Police Colonel Alan Umipig, hepe ng Malabon Police, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawang lalaking lango sa alak na nauwi sa pananakit ng biktima sa gitna ng tensyon. Bumunot ng baril ng suspect na nakilalang si alias Ariel, 53 taong gulang, isang negosyante. Pinaril ang biktima na tinamaan sa kanang bahagi ng kanyang binti na agad namang naisugod sa ospital at sa kasalukuyan nagpapagaling. Maswerte ito dahil ligtas na. Ayon sa mga doktor, sa mabilis na responde ng Substation 4 at SWAT ng Malabon Police sa loob ng 3 minuto sa direktibo ni Police Colonel Umipig, naaresto ang bumaril na suspect at na-recover dito ang baril na kalibre 45, isang magasin na kargado ng 2 bala at napag-alaman ng mga operatibo ng pulis na ang baril na ginamit ay may kaukulang papeles o itong license to own to possess firearms, samantalang paso naman ang permit to carry nito. Nakaraang June 2, 2025, kinasuhan na ang suspect ng attempted homicide at paglabag sa Republic Act 10591. Yang sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Malabon Police Station. Mula sa lungsod ng Malabon, Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Metro, ronda tayo sa probinsya. 1.3 million na halaga ng shabu na kumpiska ng PIDEA Bicol sa isang kasambahay na taga Las Piñas City. Aba, mula ang report mula sa Naga kay Kuyang Melvin Machado.
200 grams ng umunisyabu ang nabili ng mga operatiba ng PDEA Regional Office 5 Regional Special Enforcement Team sa halagang 360,000 pesos sa suspect na kinilala sa alias na Biniranda, 53 years old, isang kasambahay at residente ng Las Piñas City. Nangyari ang palitan ng pera at illegal na droga sa terminal ng UV Express sa Barangay Triangulo dito sa Naga City. Ang naturang illegal na droga ay may dangerous drugs board value na 1,360,000 pesos. Kasama ng PDEA Bicol sa ginawang anti-illegal drug operation ng PDEA Camarines Sur, Naga City Police Office, Police Station number 5. Hawak ngayon ng PDEA ang suspect habang tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pag-iimbestiga sa pinanggalingan ng illegal na droga na dala ng suspect. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, magkapatid na kuryente. Isa patay, isa sugatan sa Hermosa dyan po sa May Bataan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang June Pringola. Habang sugatan naman ang isa pa na mismong kanyang kapatid, makaraang makuryente sa loob mismo ng Tipo High-Tech Eco Park sa Barangay Tipo sa Hermosa, Bataan. Sa report ng Hermosa PNP na karating kay Kendall Martel sa Salvador, Bataan na PNP Director, kinilala ang namatay na biktima na si RG Sabandal, 23 anyos. Sugatan naman ang kanyang kapatid na si Rodel Sabandal, 28 at kapwa residente ng binalayan na Tarangnan, Samar. Ayon sa initial report ng Hermosa PNP, kasulukuyang welding ni Rodel ang isang truck at dito namalayan na may tubig sa sahig, kaya dumali sa buong katawan nito ang kuryente. Tinangkas niyang iligtas ng kapatid, ngunit maging ito man ay nakuryente rin. Namatay pagdating sa Subica Pre-Portion sa hospital itong si RG habang patuloy pang inobserbahan itong si Rodel sa naturang paggamutan. Patuloy pa rin ang pag-isyasat ng mga otoridad sa naturang insidente. June Bringula para sa Impila Methodolax, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Nabataan paligtayan ng Ilocos Norte. Regional Top 9 Most Wanted sa kasong statutory rape na aresto sa Piat, Cagayan. Detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol na imbagabigat. Naibag na bigat, isa sa mga itinuturing na Regional Top 9 Most Wanted Person dahil sa 3 bilang ng kaso ng statutory rape ang matagumpay na napasakabay ng otoridad sa bayan ng Piat, Cagayan. Kinilalang suspect na si Aka RJ, 21 years old, may live-in partner, magsasaka, residente ng nasabing bayan. Siya ay naresto sa bisa ng warrant of arrest na walang inokomend ng piyansa dahil sa bigat ng mga paratang. Ang matagumpay na operasyon ay pinangunahan ni Police Lieutenant Frederick S. Machasa, Deputy Chief of Police ng Piat Police Station, Lead Unit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Cagayan PPO at 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company at 4th Maneuver Platoon sa pamuno ni Police Captain Harold King Amaki. Kaagad na ipinalam sa suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal alinsunod sa batas at siya ay dinala sa impilan ng Piat Police Station para sa kulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Rider naman, patay ng bumangga sa ambulance. Ano to? Ambulance. Tama ba? Ambulansya yan. Ayan, rider patay nang bumangga sa ambulansya ang minamanehong motor. Anong nangyari? Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Dito na arrival sa ospital isang 51 anyos na rider matapos na bumangga ang minamaneho nitong motor sa isang ambulansya sa Maharlika Highway at Timonon, Quezon kahapon ng hapon. Kinilala ang biktima na si alias Dondon, may asawa at residente sa lugar. Sa investigasyon, binabagtas ng ambulansya patungong Bicol ang naturang highway nang biglang sumalpok ang motor na di umano'y nawalan ng kontrol sa manibela ang biktima. Matinding pinsala sa ulo at katawan ang tinamo ng rider na naging sani sa agaran nitong pagkamatay. Kakaso naman ang ambulance driver ng reckless imprudence resulting to homicide at damage to property. Armand Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para Simpila May Todong Lakas. DWI, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Standby ulit Kuyang Ronald at Kuyang Arman, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Let's go, Danggit!
Alas 5:46 na po ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising. Isang minuto na lamang po bago mag 6 in the morning. Yahoy! Ronda ulit tayo sa probinsya. 2 patay, 1 sugatan sa banggaan ng truck at tricycle sa Quezon. Nagbabalik si Kuyang Arman Cambe. Isang 13 anyos na batang lalaki at isang vendor ang namatay na magkabanggaan ng isang truck at tricycle sa barangay Poblasyon, Katanawan, Quezon kahapon ng umaga. Kinilala ang mga biktima na sina alias Makmak at ang vendor na hindi pinangalanan. Sa investigasyon, iniwasan umano ng driver ng tricycle ang baha sa highway at kinain nito ang linya kung saan pasalubong ang truck na patungo naman Bicol. Sa lakas ng impact, naipit ang bata na sakay ng tricycle at ang vendor na nasa gilid ng kalsada. Sugatan naman ang driver at iba pang sakay ng tricycle. Kakaso naman ang truck driver ng reckless imprudence resulting to double homicide at damage to property. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa Impila may todo lakas. DWIT nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, Chief Tanod ng barangay sa Santo Niño, Cagayan, kusang isinuko ang kanyang improvised na baril. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Matapuluhan na hakbang tungo sa mas ligtas na pamayanan ang naitala sa bayan ng Santo Niño, Cagayan matapos kusang loob na isinuko ng Chief Tanod ang isang barangay ang kanyang improvised na baril. Ang voluntaryong pagsuko ay resulta ng patuloy na information drive at barangay dialogues sa sinagawa ng Santo Niño Police Station sa pamuno ni Police Major Tristan Jan Sambale, hepe ng pulisya. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya kontra Los Arms na naglalayong hikayatin ang mga residente, lalo na ang mga nasa posisyon na maging huwaran ng pagsunod sa batas. Lubos na pinuri ng pumunuan ng Santo Niño Police Station ang Chief Tanod sa kanyang makabayang hakbang sa kanilang inilarawan bilang isang responsableng desisyon tungo sa kayusan at kapayapaan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. May nag-post si US President Donald Trump sa kanyang Truth social platform nitong napirmahan na nito ang tinawag niyang Major Disaster Declaration para sa Kerr County. Ito'y kaugnay sa mga patay na hindi bababa sa 80 katao, 80, at maraming nawawala pa sa Texas matapos itong hagupitin ng bagyo. Ayon sa ulat, ang may pinakamaraming nasawi ay sa Kerr County, kung saan tinatayang 68 katao ang namatay, kabilang ang higit kumulang 28 mga bata. Samantala, matapos pirmahan ni President Trump ang deklarasyon ng kalamidad na hiniling ni Texas Governor Greg Abbott, sinabi ni Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem na makikipagtulungan ng Federal Emergency Management Agency sa mga otoridad ng estado at lokal na pamahalaan upang matiyak na matatanggap ng mga mamamayan ng Texas ang tulong. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. TNT Tropang 5G wagi na sa Best of 7 Showdown laban sa Elasto Painters. PBA po ito ha. Nasa linya natin na magbabalita ng sports si Boss Ian Articoda. Good morning, Ian! Good morning, Daryl, Main at Anton. Narito na ang aking latest sports update. Pinadapa ng TNT Tropang 5G ang rain or shine sa Game 6 ng Philippine Basketball Association Philippine Cup Semifinals. Wagi na sa Best of 7 Showdown ang Tropang 5G laban sa Elasto Painters matapos manalo sa Game 6 sa final score na 97-89. Pinangunahan ni Jordan Heading ang panalo ng TNT matapos magpakawala ng 29 points, 4 na assists, 3 rebounds at 2 steals. Kasunod nito, nakatakdang makalaban ng Tropang 5G sa susunod na linggo ang Barangay Ginebra Gin Kings o San Miguel Beermen na maglalaban sa kanilang sudden death Game 7 sa Miyerkules alas 7:30 ng gabi. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pinoy Gising! Lupit talaga ni boss. Good morning, boss! Good morning, boss! Sige, samantala sa ating showbiz, Yen Constantino inaming naglalaan ng mahabang oras sa TikTok. Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Malapit na yung danggit ko! An mo daw? Oo nga! O ito hindi ko alam na nagti-TikTok pala itong si Yen Constantino. Kaya hindi rin ako pala ako din, TikTok eh. Oo, mahilig daw siya mag-lip sync. Sa yung TikTok. parang dub. Oo, parang gano'n. Parang si Maine Mendoza dati. Yes, Pero hindi ko pa napapanood ang kanyang mga TikTok. Pero Ako ayon sa din. kanya, masyado siyang perfectionist. Oo, sabi niya gano'n. At kapag puro daw comedy yung kanyang mga pinupost sa kanyang TikTok account. Sabi niya gano'n, masyado na siyang perfectionist. Ang simpleng TikTok video daw na kanyang pinupost ay inabot siya ng mga 10 takes bago niya ito i-post. Dami naman. At kapag hindi niya raw nagustuhan yung final hindi niya ito ipopost. Naka-drop lang. Naka-drop lang, oo. Hindi niya ito, hindi talaga kahit delete na. talaga. Retake. Oo, retake talaga. Oo, ayaw niya talaga. Sabi niya ganun, hindi ganun kadali ang gumawa ng video para i-post sa TikTok. Sabi niya ganun. It really takes time for me, ha? Sabi niya, for me. It takes time. Sabi niya talagang mahabang oras ang ginugugol ko dyan sa TikTok na yan. Kasi sabi niya, tuwang-tuwa ako sa platform. Sabi niya, enjoy ako sa kaka-TikTok. Sabi niya gano'n. Kaya minsan doon nauubos ang oras ko kapag wala naman ako masyadong ginagawa. Sabi niya gano'n. At nag-i-enjoy daw talaga siya. Sobrang iba na yung itsura niya kumpara mo nung nandun sila sa bahay. No? Na super simple siya. Nagbahay siya na mga singers. Oo, diba? Yung Pinoy Dream Academy. Ayun. Siya ang grand winner doon. Yung unang-una to, di ba? Yes, Ano pa siya yung unang-unang the winner? first Pinoy Dream Academy. Siya ang grand winner dyan. Oo. At talaga siya. Sabi nga niya, alam mo, music is my life. Pag tinanggal mo sa akin ang music, tulala na ako maghapon. Wala na akong gagawin. Sabi niya ganon. Kasi sabi niya, nabuhay ako na parang nasa dugo ko, parang binuhay ako ng Panginoon na sa music lang talaga ako. Wala akong ibang alam. Sabi niya ganon. Diba? Oo. O, ganun talaga. Pero si Ian kasi, di ba composer, siya composer, singer siya Para singer-songwriter. Singer-songwriter siya. Ang kanyang ang kinokompose niya kasi, magaling siya mag-compose correct, Talagang may dating talaga. Katulad nung kanyang pinasikat na Hawak Kamay ba yun? Yes. Di ba? Sa kanya yun Kaya sabi niya gano'n. Pero going back sa TikTok, sabi niya, talaga nag-i-enjoy sa TikTok. Mahabang oras ang ginugugol niya, pero hindi daw ganun kadali ang paggawa ng video sa TikTok. Sabi niya gano'n. Yan. Okay, so yun na po aking mga balitang showbiz ngayong araw na to. At syempre, balik na sa inyo dalawa. Bukas, marami pa akong balitang showbiz. Ayun. Salamat, Bakit Ninong. bukas pa? Bakit bukas pa? Meron Ngayon pa, ka dagdagan mamaya mo pa. kala Papa John. Mamaya na, May isa pa ako sa Mamaya na, ang gulo nyo Salamat kay Ninong Flying A. Anton sa kanya mga showbiz news ngayong Tuesday. Paalala lang natin, may oras pa naman Tuesday ngayon ng Coding 3 and 4. Oh, yeah. Baka mamaya lumabas kayo ng kalihap. No, ayaw mo ba? Ayoko lang. Suspendan natin? Walang holiday ngayong buwan. Parang wala na ha? Sa August na ulit. Parang ilan ba sa August? 2, di ba? It's Ninoy Aquino and National Heroes Day. Parang last year, ginawa bang holiday yung 20? Yung Parang parang special holiday lang. Hindi. Special working holiday. May pasok. Talaga? May pasok ba nun? Yung Ninoy Aquino? Oo. Special working. Hindi kasi tayo may pasok talaga whether we like it or not Hindi, pero yung working. Saka yung EDSA, ganun din. Special lang. Special working. Special working day. Hindi non-working. Parang i-commemorate na lang ngayon. O siya, ito na po ang ating patama quote for today. Ang tagumpay ay para sa mga hindi tumitigil. So pag tumigil, Pahinga lang. Ito naman, magpapahinga lang. Pahinga lang. Okay. Pwede na yung pahinga. Rest, sabi nga na, rest if you must, but don't quit. Ayan, tama. Wag mag-quit. Pero yan na po ang mga balita itinabok namin sa Pinoy Gising ngayong Tuesday morning. Wala sa frame. Wala sa frame. Ayan. Nasa frame na ulit. Nag-rocking chair siya. Si Jen. Si Jen. Jen na ba yan? Ay, ka-virgin ha? Ka-virgin. Kaya ba't, kasi nagkita kami ni Bernie, nasalubong ko sila ng kanyang jowa, yung magbubuko. Anyari? Ang tagal tumingin sa akin ng jowa niya, kaya nagselos.
Kaya pala eh. Ay, kasi naman mas mukhang babae para ako kaysa kay... Hoy! Grabe ka naman hindi. Kami po nyo nakasama, Daryl Justin. Main Barreto. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Sa lahat ng Virginal, tularan si Anton. Ang mga nasusunod na programang Pasada Balita kasama sina Kuyang Johnny Banyes at... Lunasino! 5:59, good morning! Pasada Balita, susunod na. Tayo ng isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na!